Char! Hello mga kababayan, this is Roy and you are watching again my short vlog for our today's short episode. Char, ganda ko today. Char! Ayan, today is Monday, January 13, 2025 and tayo po ngayon is walang pasok. Yes, tayo ay naka-day off pa rin. So, for our today's episode guys, samahan nyo ako pumunta ngayon ng police station para kunin ang ating char para kunin ang ating resident ID. Yes, meron tayong resident ID. Hopefully, nakuha ko na siya today kasi 1 month na yung nakalipas since ako ay nagpa-register. Register botante. Yan. So, kukunin natin ngayon ang ating ID and I will show you kung ano pag-usapan natin. Go! Samahan nyo ako sa ating araw ngayon. Short vlog lang naman to. Pakita ko lang sa inyo yung mga ganap ko today. And, ayun, para somehow ma-excited kayo. Ayun, makakapag-travel na kayo. Diba? But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 10,000 subscribers. Yes, konti na lang. Konti na lang. Gawin natin 10K hanggang Valentine's Day. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa ating mga videos dito sa YouTube. Thank you very much. Ow! Ayan, maraming salamat po. So, nakaayos na ako in just 2 minutes, 3 minutes. Ayan na, may bus na. So, lalabas muna ako guys kasi baka maiwan tayo ng bus since may oras sa mga bus dito. And, ayan, yung ating OOTD for today. Ayan, char. So, baka pala jacket, nakasweater, meron pa akong damit sa loob kasi malamig talaga sa labas. Ayan, so samahan nyo muna ako ngayon, labas tayo, and balitaan ko kayo kapag tayo ay nasa police station na. So, let's go! Okay guys, ayan, right now, here tayo yung police station. And, hindi ako makakaliban. So, dito tayo dadaan sa may Esquilita dito. Yes. So, grabe guys, sobrang lamig. And hopefully, hindi gaano pa mahaba yung pila para makauwi din agad ako kasi gusto ko talaga magpahinga. Wala na akong gaano gumala-gala, gusto ko lang talaga magpahinga. So ito siya guys. Wala gaano dumadaan dito. So, hindi ako makakapag-video sa loob ng police kasi bawal, diba? So, kukuha lang ako number doon. Tapos, antay ko lang itong tawagin yung number ko. And then, ayun. So, let's see kung ano mangyayari, ano magiging ganap ko after kumuha ng ID. And hopefully nga, talaga is mabilis lang. Kasi, uwi na kagad ako. As in, tamad talaga ako. Naglalabas. Gusto ko lang talaga, nasa loob lang ako ng bahay. So, ayan. Punta muna ako ng police, guys. And then, wait lang. Before tayo mag-end, pakita ko sa inyo muna pala yung police station dito sa Dubrovnik. Ito yung police station. Ayan. Parito ko kayo later, guys, ha. Punta lang ako yung police sa loob. Bye-bye! Okay guys, ayan. So, tapos tayo, nakalabas na tayo ng police station. So, nag-aantay na lang ako ng bus pa uwi. And then, I will show you guys. Ayan na siya. Nakuha na natin ang ating resident ID. Thank you Lord. Makakapag-travel na tayo around Shenzhen. And ayun, so 1 month na ako naghintay bago ma-release ito aking temporary ID. So hanggat wala kayo neto ID, bibigyan nila kayo ng isang maliit na papel. So yun yung pangsamantala for a month na ipapakita ninyo just in case na ma-inspect kayo ng police. Ayan, so it happened to me last time. Hindi ko kasi dinadala yung passport at yung aking papel. So one time na ko yung police dito, check yung mga documents ko. Unfortunately, wala. Or no, mabait naman yung mga police dito. So sabi ko, hindi ko nag-work. Eh, yun nga, yung proof, nakita ko na lang uniform ko. So, pauwi na ako. So,
Ayun, natatakot kasi ako baka mawala. So, and passport talaga is napaka-importante. Ang isip ko na lang talaga is mas magpa-convert ako ng driver's license. So may medical pa kasi. Ang dami, basta wala talaga akong time na maisingit pa translate ng aking driver's license or mag-expire na kasi yung driver's license ko. So sa mga may alam yan, kasi sabi daw wala daw medical, hindi sabi naman na kailangan daw ng medical. So hindi din ako makapag-inquire kasi another number naman, for example. So haba-haba na pila ko, kaantay ko ng bus, and ayun, diba, another year na naman. So yearly yung aking renewal dito, pero hopefully effective yung 2 years, 3 years, diba, para hindi tayo para renew every time. And asikasuhin ko yung aking verification. Yeah, yun yung next plan ko. Ayusin ko yung contact verification ko, diba? So hindi pa ako verified dito, guys, kasi nga yung 2 seasons ko nga is seasonal ako. Tapos ito namang first year ko sa aking course na students din is hindi din ako nakapagpa-verify kasi hindi pa naman ako uuwi. So let's see, malay natin mabigyan tayo ng bakasyon, makauwi ako ng Pilipinas, at least verified na ako. So ayun, diba, makapag-travel na tayo, and also kaya yung next natin travel. Ang isip ko lang talaga muna is meron pa kasi akong nilook forward ng bakasyon. So hindi ko pa rin alam kung ano nangyari kapag yung ba. Basta meron pa akong nilook forward ng bakasyon. And alam ko most of you, ayan, ay na-excite na rin. So don't worry guys, makakapunta kayo dito. And nga pala guys, payo ko lang din pala sa mga alam ko na iintindihan ko talaga makapag dito, makapunta ng ibang part, hindi lang po travel, great pa talaga dito na cross country. So again guys, ako walang masama sa akin kasi buhay naman niya ito, ano gusto nyo din sa buhay niya, kung gusto nyo mag-cross country, kahit tayo pang katagas kung kakarating nyo lang dito, problema, basta safe lang kayo. Ayun, and meron kayong papel, masiguradong papel kayo pupuntahan, o kung walang papel, may issue kayo ng papel, diba? And yun nga, i-enjoy nyo muna yung perks din na meron kayong ID, lalo na kung gusto nyo rin magmagalaan din talaga yung Schengen, diba? Ako yun talaga, although wala pa naman sa utak ko talaga yun lumipat, kasi sabi ko nga lagi, ayos pa naman ako dito at kaya pa ng katawan ko talaga. Ayoko talaga sayangin yung pagkakataon na yun na nga, nakapag-verify ako ng contract dito, tapos meron ako residency, diba? So ayoko sayangin yung mga first second nun na pataya ako, and just in case lang kung gawag na mangyari, wala ako umuwi ng Pilipinas, mahirapan na nakakauwi ako pero hindi ako makakabalik. So yun, and diba, so yun lang naman guys, wala na lang major ganap-ganap ko yung kumuha lang talaga akong ID. At the same time, ito pakita ko sa inyo, ito yung police station guys sa Dubrovnik. Ayan, kaantay lang ako ng bus, so malapit na yung bus siguro. Ayoko na mag-Uber kasi sayang yung aking pamasahe. So kaya ko muna pumunta lang sa bus kasi hangin, hope na narinig yun. Kaya ko rin muna pumunta ng Sub City mamaya kung makakadaan ako, kasi gusto ko talaga ng kamay sa mukha sa set appeal. So wala ako makita set appeal dito. So balik ako mamaya guys kapag nakauwi na tayo, tapos ayun, magkwentuhan ko yung pwede natin pag-usapan sa buhay-buhay natin. So see you later. Okay guys, ayan, nakauwi na tayo. Galing ako ng mall, umila ako sa pantalon, pamasok, at sobrang lakas na hangin, napakalamig. Diyos ko. And yun lang naman na short agenda ko. Tapos dito sa bahay pag uwi, pahinga lang din talaga ako kasi bakbakan na naman ako sa trabaho pagbalik bukas. Hindi ko pa lang din alam kung ano yung oras ng pasok ko bukas. So hintayin ko na lang yung advice sa akin ng amo. Ayan, so gagawin ko lang naman ngayon, bahay lang, magla-live lang ako sa YouTube, sa TikTok. Ayan, tapos meron tayong bagong vlog ngayon, Q&A vlog natin. So, super duper short vlog lang. Kasi wala namang, ipinakita ko lang sa inyo yung naging araw ko ngayong umaga ko, hindi naman ako ngayon. So, kumuha lang ako ng ID, tapos
Ang uwi. So, ito yung ating... Ayan, tignan niyo kung gaano kalakas ngayon ang hangin. Di man maulan ngayon. Di pangit ang panahon. Pero sobrang lakas talaga ng hangin. And magbaon kayo guys talaga ng ano. Lalo na kung kayo ay mayroong sensitive skin. And super dry ng balat ninyo. So, naghanap pa ako ng isang moisturizing cream. Kasi, meron akong ginagamot sa mukha. Magina yan, no? Kita nyo yung mga pimples. Pimple marks na lang yan, guys. Pero sobra talagang nag-break out talaga ako ngayong taglamig. So, naghanap pa ako ng isang moisturizing cream. Hindi ako makahanap ng Cetaphil. Kung Cetaphil ang ginagamit ninyo sa Pilipinas, sa Middle East kayo bumili kasi sobrang hirap hanapin dito sa Dubrovnik. I'm not sure sa ibang part ng Croatia, pero sa Dubrovnik, ang hirap hanapin ng moisturizing cream ng Cetaphil. So sa mga mag-i-sponsor po, ayan, bayaran ko na lang. Moisturizing cream ng Cetaphil, guys. Ayan, kung sino man papunta ng Croatia, shout out. Ayan, ang Dubrovnik. Pasabay naman ako ng Cetaphil ng moisturizing cream. Ayun. So, yun lang naman. And, hintay-hintay lang kayo pag yung ID lumabas na. Ayan. Tapos, ayun, kayo na bahala. Kung gusto nyo na mag-travel. Pero, piece of advice lang naman, guys, ha? Paglabas ng ID, kung meron na kayong mga balak lumipat, wag nyo nang gawin yun. Okay, ha? Wag natin gawing stepping stone ng Croatia. Di naman masama lumipat. Mag-advise lang kayo, pero wag kayong tumakas. Ha? Wag natin gawing habit. Wag natin bigyan ng pangit na records yung mga, diba, bibihirang, parang hindi natin inakala na mag-o-open yung napakaraming opportunity sa mga Pinoy dito sa Croatia. Diba? So, wag natin sirain yung record. Wag na natin sirain pa. Although, marami na naman yung gumawa. Pero, walang masamang lumipat basta may maayos sa pag-alis. Pero, wag kayong tatakas. Ha? Wag kayong tatakas. Wag yung iwanan na bigla-bigla na lang matetenga yung employers nyo dito na di na nila alam kayo pala umalis na. Ha? May mga ganyan. Yung mga ibang lokal dito yung nagpo-post sa Facebook, hinahanap yung tao, yung pala is tumakas na. Ha? So, nakakahiya at nakaka-disappoint. At the same time, syempre, diba, yung mga may iwan yung kabayan sa trabaho, if meron man, diba? So, malamang sa malamang maghihigpit. Although, hindi na talagang dapat, guys, ang ating ID and passport ay nasa atin. Pero, somehow, hindi ko rin talaga masisi. Ewan ko ba ha, di ko rin alam magiging reaction ko. Sabi ko nga, diba, parang darating yung time na bumukang Middle East na rin itong Croatia. Kasi nga, yung mga ganun nga, yung mga tumatakas. So, yung mga employers, minsan, nagigipit din sila kahit ayaw man nila gawin. Nagigipit sila kunin yung passport, kunin yung ID. Kasi nga, meron silang trust issue na, meron silang takot, nangangamba sila, na baka maya-maya tumakas din kayo. Diba? So again guys, sa mga naninibago sa buhay, sa trabaho sa Croatia, tiis muna, bigyan nyo ng pagkakataon yung sarili ninyo na maka-adapt, na magkaroon ng changes, na magkaroon ng, alam yun, masanay. Subukan nyo lang muna. Subukan nyo yung isang season. Tingnan natin. Kung hindi talaga mag-work, ayun. Siguro hindi naman kagigipitin ng mga employers ninyo na lumipat, diba? Pero wag to the point na kung kailan mag-i-start yung season, or yung biglang kalagitnaan ng season, bigla kayo mawawala ng parang bula. Ha? So, wag natin gawin, wag natin bigyan pa ng ibang pangit na records sa ating mga kapwa dito sa Croatia. At di nyo lang alam guys, sa mga ganyan, apektado ang kumukuha ng mga tourist visa. Yes, ang daming mga nade-deny na visa, mga tourist visa kasi nga sa mga records. So, again, kaysa hindi ako against, pero hindi ko tinotolerate. Point of view ko lang yan. Kasi ang dami ko ng mga, ang dami na talagang, kaya nga diba sabi ko nga, tumigil na ako sa pag-refer ng mga ibang tao sa mga employers dito. Kasi nga, dalang-dala na rin ako. Kahit ako, alam mo yun, ang hirap, nakaka-stress kaya alam mo yun, gustuhin mo mang tumulong, pero bigla-bigla silang mawawala. So, ako rin papasama. Meaning, hindi competent yung mga nire-recommend ko. So, ako rin yun minsan napapasama sa mga employers dito. Kaya, tumigil na rin talaga ako medyo sa pag-recommend. Kung mag-recommend man talaga ako, yung alam kong talagang kakilala ko personally at yung mapagkakatiwalaan ko. Ha? Again, guys, piece of advice lang. Huwag yung masamain. Okay? Huwag yung masamain. Again, hindi ako against, pero hindi ko tinotolerate. Kasi nga, diba? Ayaw naman natin ng ganun bigla-bigla. Kung sino, kung kahit
Kung kayo man, di meron kayong katrabahong Pinoy, pilay na kayo sa tao, biglang umalis na walang paalam yung kasama nyo, o diba, sino mahihirapan? Kayo din, diba, mapapagod kayo, doble yung trabaho, patong-patong yung trabaho, at the same time, pagigiitan kayo ng mga galit, syempre, ng mga employers, diba, so wala na kasi, diba, so yun lang. Again, guys, I hope na gano'n kayo ng idea, or I hope na samahan nyo ako sa vlog na to, and thank you so much po sa panonood ng ating short vlog for today, and I hope na makarating kayo ng matiwasay dito sa Croatia. If you have any more questions or suggestions, i-comment kayo lang sa vlog na to, and malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again, guys, please help me to reach 10,000 subscribers, and please don't skip us. Maraming salamat po. Happy Advanced Valentine's Day. And I'm really looking forward to meet you all in Croatia. So that's all for today, guys, and I will see you on my next vlog. Ciao!